Hello guys, mga Kaps at mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel Nobs Vlog. So shout out sa lahat sa inyo na sumusuporta. Sana nasa mabuti at maayos tayong mga kalagayan. So sa pagkakataong ito, ang magiging topic natin, hinango ko sa isang vlogger din na video niya, ito yung Danag Balita. So isang napakagandang content ang nakuha natin. So ito, tungkol pa rin ito doon sa inaalagaan nating aso, yung asong Labrador. So hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Kayo nang bahalang mag-comment, kayo nang bahalang mag-react sa mapapanood ninyong video na ito. Dito tiyak sa mga Kaps, sa mga manonood natin at maging sa mga subscriber niya, talagang magkakaroon ng malaking pagbabago ang pagtrato ninyo sa kay Epifanio Labrador. Dahil dito makikita natin yung totoong ugali niya, at kung anong ginagawa niya, kung bakit nagmumura siya, kung bakit ang trabaho niya, hanap buhay niya ay ito talagang pagbablog at maging yung kanyang mga modus operandi niya. Okay? So tuloy na, hindi na tayo papatagal. Let's go! Well, may balita ho tayo. Ay nako, ewan ko kung totoo ito mga kabataan, pero sa tingin ko totoo ito, hindi ito AI mga kabataan ha. At didiretso na tayo, hindi tayo magtatagal. Dahil nga pala, sinampahan na pala ng kasong kaso sa Department of Justice. Itong si Epifanio Labrador mga kabalitaan. Dahil medyo wanted na ho ito, hindi na ito lalabas ng bahay, magtatago na ho ito. Kasi pag umarap ho ito sa korte, malamang kukuyugin ho ito ng taong bayan. Hindi lang yung taong bayan mga INC member, mababait naman pero tao lang ho yan sila. Pag nakita, pag low blood yun, baka pupunuin yung dugo na mula ho dito sa taong itong mga kabalitaan. Lalo na ho yung mga DDS supporters. Handa-handa na ba kayo? Haharapin ng personal itong mamang ito. Wow! Galing talaga, Sinampahan ng kaso, formal ng ginawa ng aksyon si Epifanio Labrador ni Ken Dakpano sa ginawa nitong pagmumura, pambabastos, pang-alipustaho kay Eduardo Manalo at sa simbahang Iglesia ni Cristo at sa mga kaanib o kalyado ho nito mga kabalitaan. So, yun po yung ating paksaw ngayon patungkol lang ho dito. Pero may mas matindi pa hong ipapalabas ho natin dyan. Dahil nga po, siguro, naisip na nito mga kabalitaan na sumikip na ho yung kanyang mundo. Pag sumikip na ho yung mundo ng tao, hindi na ho alam kung saan pupunta. At parang hindi na rin maniniwala sa kanyang kasamahan. Baka kumanta o baka may pabuya at siya'y ibibinta mga kabalitaan. At una takot din to kay Arnie Teves pala. Kasi galit din si Arnie Teves, yung mga Teves dyan sa Dumaguete. Galit na galit ho sa kanya mga kabalitaan. Nako, baka ikaw isusunod ambusyan dyan So nakabawi ngayon si Congressman Arnie Teves sa taong ito mga kabalitaan. Alam niyo po kasi yung kasamaan hindi po talaga magwawagi. Hindi magwawagi. Ay, sandali lang, napansin ko pala. Di ba? So ito yung pagmumukha ni Labrador dahil masikip na ho yung kanyang mundo. Sabi ko sa inyo hindi magwawagi yung kasamaan sa kabutihan mga kabalitaan. Di ba? Di ba? Saan ka na ngayon, Epifanio Labrador? At itong matindi mga kabalitaan, makinig ng mabuti. Lend me your ears mga kabalitaan. Please pay attention. I do not know kung ito ay totoo, pero tinitingnan ko talaga ay ito'y totoo po. Hindi po AI. Dahil nga po, malaki yung kanyang revelasyon laban ho sa mga bangag vloggers. Siguro napansin niyo na siguro mga kabalitaan na, lahat ginawa ko. Kinampihan ko si Tamba, kinampihan ko si PBBM, si Liza Araneta Marcos. Binanatan ko na nga Iglesia, binalatan ko na nga Ginawa ko na nga trapo yan sa programa ko Tapos tuwang-tuwa yung mga kasamahan kong bangag vloggers. Ngayon kinasuhan ako ni isa sa kanila, wala man lang tumawag.
Wala man lang nagpapakalma sa akin, nagpapalubag loob sa akin. Relax ka lang. Ang tinutukoy niyang kaso na sinampa sa kanya yan guys, yung sinampa nung kapatid, no? So dahil sa nalaman niya na sinampa yan, no? Direct dun sa DOJ, so naalarma na siya ngayon. Gusto niyang humingi ng abogado, no, pang counter, pero parang hindi siya pinapansin eh. Kaya nag-alboroto siya. So tuloy natin pakikinig. Diyan, brother, bangag, may papadlang abogado sa iyo si Tamba. Ito yung kanyang naging revelasyon, mga kabalitaan. Alam niyo po ba, sa videong ating ipapanood ho dyan sa inyo, mga kabalitaan, ay ito po. Talaga pong, ewan ko lang kung maniniwala ho kayo, at ako po ay talagang naniniwala ho. Alam niyo po ba kung bakit? Sinabi niya ho dito sa videong ito na handa ho siyang humarap sa kamera para tumistigo, mga kabalitaan. Tumistigo at dapat nasa kamera ho siya magsalita dahil siya po ay manumpa. Ibig sabihin, hindi ho siya magsisinungaling, mga kabalitaan. So kung Okay, sa bagay na yan, dahil ganyan ang gagawin niyang aksyon, sigurado, meron na namang isang tao or isang grupo ang hahanting sa kanya, 'di ba? Yun, yung ibubulgar niya diyan sa kamera. So talagang dumarami ng kalaban at ano, hahanting sa taong ito. Sige, tuloy natin. ngayon, magandang balita ho yan sa mga DDS supporters, mga kabalitaan. Di ba? Magandang balita ho yan. Siya po, mga kabalitaan, para bagang inusig na ho siya sa kanyang konsensya. Kasama na yung pagkatakot na siya po ay dadamputin kahit anumang oras dahil ang kaso ay nasa DOJ na po ito, mga kabalitaan. Ayusin ho natin to para makita nyo po. Tingnan nyo po. Ito po yung mga, hindi ko lang mabasa, napakalito. Nasa Department of Justice, Office of the City Prosecutor, itong kapatid ng nasa ng iglesia na nagsampa ho ng kaso. Ito ho sila ang nagsampa ng kaso, mga kabalitaan. So, talagang gulpi di gula to. Itong si Epifanio Labrador, mga kabalitaan. Ayan na yung katibayan. Di ba? Yan yung hinihintay niya na parang iniisip kasi ni Labrador, hindi totoo, no? Kala niya storya lang. Ayan na. Then nataranta ka ngayon. So nahanap ka ngayon ng malakas-lakas mo na kakampi. DOJ kayang file niya, no? Ang sunod yan is warrant na. Pag hindi ka lumitaw, shoot to kill na yan. Ngayon, itututyo mo na ngayon yung mga boss mo, yung mga sumusuporta kamo sa'yo kasi nga pinabayaan nila na makalusot yung kaso na yan. Hindi ka talaga susuportahan yan. Ilalaglag ka nila. Kaya ngayon, lalaglag mo na rin sila, di ba? Sige, tuloy natin. Ginawa mong kabulastugan mo, anihin mo na ngayon. Okay, tago ka ng mabuti. So gulat na gulat ho siya. Parang ganito. Di ba? Ngayon, ayusin ko. Lilinawin ko po sa inyo, mga kabaitan. Si Epifanio Labrador, siya po ay handang tumistigo, pupunta ho dyan sa kamera. Tumistigo ho laban sa Speaker of the House na si Tambaloslos, mga kabalitaan. Makakatakot pala yung balitang to. Titistigo siya dahil hindi na daw kaya sa kanyang konsensya. Hindi niya na kaya sa konsensya na sinasabi nito. Ibinunyag niya na totoo ang mga vloggers ay binabayaran ni Tamba, mga kabalitaan. Narinig nyo? So, talagang wala na, babaliktaran na sila, no? Kakantahan na sila.
So, ayan, mayroon na namang bagong sigurado, hahanting sa kanya yan. Hindi naman papayag yung isa doon na gano'n ang gagawin niya, no? Ibubulgar niya. Naku, malaking tao yun. Yun nga yung pinaka-problema ni Sarah, eh. Tapos ngayon, yun ang babanggay niya. Okay. Ganito kasi ito mag-isip tong tao na ito, eh, no? Papasok-pasok sa isang transaction, di niya na kaya. So, wala na. So, kumbaga, desperado na to. Desperado na tong tao na to. So, medyo po-forward ko na lang ng konti ito, ha. Punta na tayo dun sa may video niya, no? Kasi mababa pa to, dami pang pasakalye ni Banag Balita. Pero, no, salamat Banag Balita, no, sa iyong video. Siyempre, kumuha lang ako ng mga ibang parte, no, portion ng video mo para ipaabot ko rin dito sa mga viewers ko, no, dito sa akin channel. Okay. Heto, panoorin ho natin itong mga kabaitaan si Epifanio Labrador, aka Labrador, mga kabalitaan. Ikaw po, sapat naman para sa amin sa YouTube. Tingnan niyo yung mga views ko noon na hindi ko tinitira si Bongbong. Ang dami. Unang open ko pa lang, makita mo, 1,000 na agad. Ha? 1,000 na agad yung nanonood. Kasi sinusunod ko yung gusto ni Romualdez, sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko. Kasi alam ko naman, isang connection lang niya sila, eh. Bongbong, ibababa kay Romualdez. Dahil alam nila na tayo dito, makakapagsalita tayo ng todo, makakapagsalita. Kilala niyo naman si Epifanio Labrador pag nagsalita, wala tayong preno dito. Pero na-realize ko isang araw, hindi ko sinasadya. Habang tinitignan ko si Sarah, ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya, bilang isang Bisaya din, eh. Sobrang naawa talaga ako kay Vice President Sara Duterte. Sobrang naawa ako, grabe. Hindi ko mapigilan. Alam ko Sandali, cut ko muna sandali, kasi lagyan ko ng reaction yan. Para hindi maligaw ba, no, yung pangunawa natin yan. Kasi napakahusay ito ni Labrador Bulatik, no? Sasakay niya yung tao. Sa kalagayan niya kasi ngayon, gipit na siya. So may kaso na siya, walang tutulong sa kanya, di ba? So nakaramdam na siya, no? Nakaramdam na siya na malapit na siya sa hukay. Ngayon, ayan, magtututyo na siya, no? Babaliktad na siya. Pinupuri niya na ngayon si Sarah, kumbaga yung simpatiya niya kay Sarah na. Pero isipin mo kung gaano ka sama yung pinagsasabi nun, nung kalaban pa niya si BP Sara, ha. Pero ngayon, tinan mo, nagpapakita siya ng maganda yung lumalabas sa salita, no? Subungan niya, kala mo, totoo ba, no? Pero, technique niya lang po yan, ganyan po yung style niya. Kasi may moodos nga ito, eh. Bright na bright ito pag social media yung, yung pag-uusapan. Kasi dito nga, ito nga yung hanap buhay niya, no? Okay, tuloy na natin. Alam ko mawawalan ako ng mga views dahil nga sa tinira ko ngayon, ilalabas ko yung sekreto ng mga Marcos, eh. 'Di ba? Hindi ko na kaya, eh. Pasensya na talaga, hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga dahil lamang sa utang na loob na yan, putang inang utang na loob na yan. Kaya nga hinihintay ko na lang, sana mabenta yung aming lupa para mabayaran ko yung na yan. Yung utang na loob na yan. Pero hindi ko na kayang gawin. Kaya may rason ako, mga kababayan. Huwag niyo akong pilitin. May dahilan ako. Sabi ko nga, hindi kasi kayo, eh. Hindi kayo. Hindi kayo yung nasa... Ang alam nyo lang manood. Ang alam nyo lang ano. Pero ganun pa man, di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Darating ang panahon na... Although mawawalan ako ng income sa YouTube dahil sa... Ito, kita nyo naman. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Ni BBM kasi nga, 'di ba? Pero pag nalaman naman ito ng tao, may maintindihan nyo kaya pala umatras na si Epifanio kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Tama na yung kay Jan Amores na nagkamali ako doon. Tama na yun. Pero sabi ko nga, kung sino man yung babaeng nag-utos dito sa akin, doon ko na lang sa Senado sasabihin para at least doon naka-out tayo. Di ba? At least doon, naka-ano tayo doon, naka-out. Nakasumpa tayo kung sino talaga yung babae na yan na nag-utos na yan.
So, di ba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, simula ngayon na okay lang tanggapin man ako hindi ng aking mga kababayan o ng aking mga kababayan na Bisaya mo naging na ako na dili man ta perfecto pero sukad karon, no? Dili ko musugot na daug-daugon na lang gid ninyo si Vice President Sara Duterte. Nahibalo ko na, di ba? Pero hinaot unta na, di ba? So sa atong mga kaigsunan na mga Bisaya, mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga vloggers na ginagamit ngayon ng mga Marcos. Habang maaga pa, umalis na kayo. Baka matulad kayo sa akin. Pero sa bagay, kaya nga kasi hindi nga ibinibigay ng mga Marcos, ng mga ni Romualdez, yung mga mabibigat na usapin, yung mga, alam niyo, yung mga delikado. Kasi, ano sila, nakalantad sila. Kukuha niyo yung punto, yung punto ko. Kaya sa akin ito ay pinagkatiwala ni Romualdez, itong paninira kay Sara. Dahil, tingnan nyo naman, di ba? O, nakukuha niyo ang punto ko. Kaya sa akin pinagawa. Ngayon, sobra. Dali, lagyan mo natin ng reaction to mga pinagsasabi ni Panyong Labrador na to. Nakukuha ko yung punto mo, Panyong Labrador, no? Yung bulatik mo, nang bubulatik ka naman ngayon, no? San-san mo dinadala na yung istorya, no? Pero sa totoo lang, no? Inuutok mo pa rin yung mga manonood mo. Papalabas hero ka pa rin. Di ba? Gusto mong palabasin dyan, hero ka pa rin, ginagamit ka lang, ganito, ganyan. Di ba? Pero doon sa mga video-video mo, walang nag-uutos sa'yo, di ba? Sarili mo lang, gano'n. Napakatigas mo ba, no? Gusto mo talaga pakita sa tao na ganyan kakatigas. Kaya yung mga viewers mo, no? Inuutok mo lang eh. Tingnan nyo. Tingnan nyo po mga viewers ni Pipanyo, ha? Kayo po mga nag-subscribe sa kanya. Ganyan ba yung taong susuportahan nyo? Tatangkilikin ninyo? No? Yung YouTube channel niya? Kung totoo man yung may mga nagpapadala-padala ng pera, no? Nako naman. Nauto kayo. Meron pa nga nag-comment dito sa comment section ko, we Filipino from US. So, we support ano to? Epifanio Labrador. We admire him. Nako po. Totoo ba to? O baka tauhan lang din niya o kasama niya lang din para lang, no? Para props lang ba? Kasi hindi ako maniniwala na may susuporta sa tao na to eh. Yung ba nagpapadala ng 30,000 daw, 60,000, ano pa yun? Nako, yung si daddy, ano niya, yung daddy niya yun na nagpadala daw sa kanya. So, pinapasalamatan niya, no? So, shout out niya. Hindi totoo yan. So, eto ngayon siya. Sa takbo ng istorya niya, nakita natin talagang nambubulatik pa rin. Palalabasin niya na magaling pa rin siyang tao, mabuti siyang tao, hero pa rin siya. Ginagawa niya lang yun dahil doon sa yung utos sa kanya, okay? Na konsensya na daw siya, karumal-dumal, pinapagawa. So, ibig sabihin lang dito, wala na, low moral na, no? Kahit pupunta ka sa Kamara or sa Senado, tiyak doon, hindi ka paniniwalaan doon. Kukontem ka kagad doon. Yari ka. Sige, tuloy mo lang yan. Kaya sa akin pinagawa. Ngayon, sobra na eh. Hindi na makatao yung pinapagawa nila sa akin. Kaya yung konsensya baga, kung nagawa ko man dahil, siguro dahil na lamang sa natuwa ako, dahil natulungan yung tatay ko na nailibing na maayos, yung anak ko na nagkasakit ng mga panahon na yun na talagang grabe. Pero, hindi ko na naisip na, teka, baka, baka, di ba? Sana naintindihan niyo ko. Accept ko na nagkamali ako. Tinanggap ko agad yung aminin ko totoo. Hindi ko alam kung totoo ba tungkol kay Amores at kay Sara. Pero dahil nga sa itong inutos sa akin ng babae, ito ay malapit ho kay Marcos. Papakita ko po dito ang video. May video po ko. May video po ko na itong babae ito malapit kay Marcos, malapit kay Romualdez. Ito'y tao po talaga ni Romualdez. Isa tong sabihin na lang natin na marahil ay nakaharap na rin ito ni Sara. 100% nakaharap na to ni Sara. Ayaw ko lang sabihin dito kasi mahirap na makasabayan ng ibang ano. Pero kung ako ay magsasalita dyan sa Senado at bibigyan ako ng chance kung ano-ano yung inuutos sa akin para lamang masira
ang mga yan, nasa listahan yan si Bato. Nasa listahan yan na maipapalabas dito na ano para lalong madiin yan si Bato. No? Kasi walang ibang tinatanggihan eh. Tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Tatanungin niyo ko kung binabayaran. Yes, totoo yan. Kasi kung ako nga mismo kung Oh, ito, reaction na naman natin yun, ha? Dito, makikita natin, guys, na tulad ng sinabi ko, may modus ito kasi si Labrador. So, walang sinasanto ito. Kahit sino ka pa, talagang matapang to, matigas to, no? Oh, ganyan ang style niya. Tingnan mo, ha? Kung makikita natin, tinatakot niya na, no? Yung administrasyon. No, tinatakot niya na si Tamba daw, si Romualdez. Kaya nagpalabas ng video ng mga ganyan, pupunta siya doon sa kamera, no, bubulgar niya, mag-uot siya doon. So sasabihin niya kung ano yung mga pinapagawa sa kanya, pinagagawa ni Romualdez sa kanya at sa mga vloggers ng mga bayadan, di ba? Siyempre, maalarma doon sa taas. Ngayon, ang gagawin niya ngayon, so, usap tayo. Di ba? Usap tayo. Kasi ito, binaliktad na siya. Ang pag-uusap nila na gagawin niyan, siyempre, bayaran na. Bayadan mo ko ganyan. Para hindi ko ituloy ito, babaliktarin ko, pababanguhin na naman kita. Titirahin ko naman uli yung kabila. Ganon yan ang style niya, no? So, uto-uto, no? Ng uto-uto ng mga kliyente niya. So, kawawa yung nagpapabiktima sa tao na ito. Tuloy natin. ako nga mismo, di ba? Kapalit lamang nung para ako sa akin naman, hindi ako nagpabayad. Siguro, kaya ako natanggap yun dahil sa tuwa ko lang, dahil natulungan nga yung tatay ko na mabilhan ng kabaong na maayos. Yung anak ko naman nung nagkasakit, pero hindi ko alam na may kapalit pala yun. Pero hindi ko na kaya eh. Managingon na ako na dili na nako kaya ang ipabuhat pa sa mga yawa ni mga nakaingon jud ko. Ito rin at least na natuklasan ko rin sa sarili ko. Ako mismo nakatuklas na akala ko nga na hindi ganoon ng mga Marcos. Hindi ganoon si Romualdez. Pero ako mismo nakasaksi. Kaya bilang isang tayo, may karapatan tayong meron tayong na makarealize tayo. Kaya nung na-realize ko, teka, mukhang mali. Hindi dahil lang sa pera, ko yung kababayan ko, Bisaya. Mukhang hindi na kaya. Kung ano man ang kahinatnan nito, at least nasabi ko ang totoo. At kung ano man yung mali ko, at least naitama ko. Talagang napahinto ako bigla mga kabalitaan. Di ba? Sa Senado pala siya pupunta kasi baka kung sa kamara kasi nasabi ko kanina kamara sa kamara, di ba? Baka ayon din doon, baka lalapain siya doon ni Tamba mga kabalitaan. Sa Senado pala siya pupunta doon. Talaga hindi na mapapagkakatiwalaan yung kamara, no? Pag gustong may tumistigo laban sa mga nasa kamara, ay pupunta agad doon sa Senado. Itong gagawin, hintayin natin kung pupunta ba to. At ang tanong ko dyan, kailan po ba itong video? Yun pa, hindi natin masasagot. Dahil impromptu natin pinapanood to mga kabaitan. Dahil may nag-feed lang sa atin dito eh. At pati rin itong kaso, no? So, yung issue na yan, patungkol po yan sa issue na may karibal daw. May kabit di umano itong si VP Sara Duterte, mga kabalitaan. So, binawi niya po dahil siya po ay nakonsensya dahil nga tanggap niya sa sarili niya na siya ay binayaran daw ni Tamba, mga kabalitaan. Kasama na rin di umano yung ibang mga bangag vloggers. So, sa puntong ito, hindi ho tayo nagkamali. Na kaya pala wala ho silang pakundangan na manirang puri, o kahit kahit hindi totoo, sinasabi, binabalita, ayun pala ay may katumbas na halaga pala yun, mga kabalitaan. So guys, yan po yung kabuuan ng video niya, no, na napanood natin. So kayo na po bahalang mag-reaction dyan. So comment lang po sa comment section natin. Lalo na doon sa mga supporters niya, no, mga viewers niya. So papaloko pa kayo dyan sa tao na yan? Paniniwalaan niyo pa ba kung ano yung mga pinagsasabi niyan? Di ba? Lalo na yung sinasabi niyang mga religion, no, mga pari, pastor na
sumusuporta sa kanya. Hindi ako naniniwala kasi na sumusuporta kayo sa kanya. Opo, hindi po ako basta-basta nauto ng ganyan mga tao sa mga istorya-istorya lang. Kasi ayan, no, unti-unti na lumilitaw, no? Sa mga unang video niya, kung papadala tayo doon, parang totoo, no? Parang totoo talaga sinasabi niya, pero kita na natin. Wala. So maraming salamat sa inyong panonood. Nobs Vlogs po lamang. Hanggang sa muli. Ingat po tayong lahat. Babu!